Yung mga rates defined yan dun sa concession agreement na pinirmahan natin with the winning bidder. No? Kung halimbawang ang nanalo ay iba, yun pa rin ang rate na gagamitin nila. Nakasaad sa naging kasunduan ng gobyerno at ng pribadong sektor ang pagtaas ng ilang rates sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ito ang naging sagot ni Transportation Secretary Jaime Bautista kasunod ng mga pagpapatupad ng rate adjustment sa paliparan. Ilang linggo lang nang ma-turnover ang operasyon at maintenance sa New NAIA Infrastructure Corporation ay nagpatupad na ito ng pagtaas ng mga bayarin. Halimbawa nito ang bayad sa parking na 4 na beses ang itinaas, gayon din ang rate sa mga VIP passenger. Ayon kay Secretary Bautista, nakasaad naman ang lahat ng ito sa concession agreement. Dagdag pa ng kalihim, kailangan ding mabawi ng investor ang kanilang ipinuhunan para pagandahin ang paliparan. Kailangan kasi na magkaroon din ng mga increases, no, para mapondohan yung mga infrastructure requirement ng Manila International Airport. Concessionaire will spend almost $3 billion over the life of the concession, no? And kailangan naman mabawi nila yung kanilang investment plus a reasonable rate of return dun sa kanilang investment. Samantala kaninang umaga nagsimula na ang 1 linggong pagtitipon ng mga kinatawan ng mga civil aviation sa mga bansa na sakop ng Asia-Pacific region. Nasa higit 300 delegado mula sa iba't ibang civil aviation sector sa Asia-Pacific region ang lumahok ngayon sa ika-59 na Director General Civil Aviation Conference dito sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ayon sa CAAP, isa sa pag-uusapan ay ang mga bird strike o mga ibon na bumabangga sa eroplano. Nakapaloob ito sa tema sa pagpupulong na Shaping the Future of Aviation, Sustainable, Resilient, and Inclusive. Pagdating sa seguridad, nagiging alalahanin ngayon sa aviation sector ang bird strike. Ito'y dahil nasisira umano ang habitat o yung natural na tirahan ng mga ibon kaya napapadpad sa mga ruta ng eroplano. Sa Pilipinas, meron ding mga insidente ng bird strike pero minimal lamang at wala namang major incident. Isinasagawa ang DGCA taon-taon para magpalitan ng ideya ang mga Director General ng iba't ibang civil aviation upang ma-adapt ang best practices. Yung safety is always a major topic for discussion, no? Yung sustainability, titingnan natin what are the practices that will allow us to contribute to reduction of ng carbon emission. Sa Biyernes, October 18, matatapos ang pagpupulong at inaasahan na magkakasundo ang mga Civil Aviation Authority sa mga hakbang na pwede nilang gawin. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.